Isang malagim na katotohanan ang tuluyang gumunaw sa mundo ni Celeste. Habang nanginginig siya sa ulan yakap ang isang lumang maleta, nagpapakasarap sa loob ng mainit na mansyon si Carlos at ang ahas na si Stella. Lumayas ka! Patay gutom! Wala kang kwenta! Walang awang sigaw ng asawang minsan niyang sinamba. Imbes na magmakaawa, tumayo siya ng tuwid. Babawiin niya ang lahat ng ninakaw nila. Ngunit paano babangon ang isang babaeng sinimot hanggang kaluluwa? I can't believe how naive your wife is, Carlos. Ang galing mong umarte, paniwalang-paniwala siyang may sakit ka talaga at kailangan mo ng pahinga. Wala namang alam yon kundi maglinis at magluto. She's so boring, Stella. Nakakasakal na ang pagiging tahimik niya. Ikaw lang talaga ang nagpapasaya sa akin. Nanlamig ang buong pagkatao ni Celeste habang nakatayo sa madilim na pasilyo, sa labas mismo ng bahagyang nakasiwang na pinto ng kanilang silid tulugan. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, ay maingat niyang hawak ang isang bandehado kung saan nakapatong ang mainit na sabaw ng manok. Nag-aral pa siyang lutuin yon ng buong umaga dahil ang buong akala niya ay inaapoy ng lagnat ang kanyang asawa dahil sa sobrang pagod sa trabaho. Ang usok na nagmumula sa mangkok ay tila humahapdi sa kanyang mga mata, ngunit ang tunay na nagpapaluha sa kanya ay ang mga salitang patuloy na bumabaon sa kanyang dibdib na parang mga patalim. Makita ang kanyang asawa na kasama sa loob ng kanilang sariling silid, ang matalik nitong kaibigan na si Stella ay isa ng nakamamatay na lason. Ngunit ang marinig, ang halakhak ng dalawa habang pinagtatawanan ang kanyang katangahan ay tila sumisira sa bawat hibla ng kanyang kaluluwa. So paano na yung ipinangako mong condo unit sa akin sa BGC? Baka puro ka lang salita Carlos. Baka inuuna mo pa rin ang asawa mo. Matalim na tiningnan ni Celeste ang awang ng pinto. Nakita niya ang mapanuyang nangiti sa labi ng kanyang asawa habang nakasandal ito sa unan. Tapos na ang problema doon, babe. Nakuha ko na ang pera. Remember that useless piece of land sa probinsya na iniwan ng mga magulang niya bago sila mamatay? Napapirma ko na siya ng special power of attorney nung isang linggo. Akala ng tanga. Para sa health insurance ni Mama, ang pinirmahan niya dahil nagmamadali siya sa ospital. Naisangla ko na sa bangko ang lupa at nakuha ko na ang tseke. Sapat na sapat iyon para bayaran ang down payment ng unit mo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Celeste. Ang hangin sa loob ng kanyang baga ay biglang naglaho. Ang lupang iyon sa San Isidro ay ang kaisa-isang pamana ng kanyang yumaong ama at ina. Iyon ang huling bakas ng kanyang pagkabata, ang tanging piraso ng kanyang nakaraan na pilit niyang iniingatan sa kabila ng lahat ng pangaalipin ng kanyang biyenan na si Doña Veronica. At ngayon, ipinagbili iyon ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pagmamahal sa harap ng altar lamang para masunod ang luho ng isang kabit. Bumigat ang bandehado sa kanyang mga kamay. Namumuti ang kanyang mga buko sa higpit ng pagkakahawak upang hindi ito mabitawan. Pinipilit niyang lunukin ang nagbabagang bikig sa kanyang lalamunan, ngunit walang kahit anong luha ang gustong pumatak. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na walang tinig. Parang may libu-libong bubog na gumagalo sa loob ng kanyang dibdib sa bawat paghinga niya. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napasandal siya sa malamig na pader ng pasilyo habang pilit niyang pinapakalma ang sarili. Hindi sinasadyang nadampi ang kanyang hinlalaki sa singsing na kasal na suot niya. Ang bakal na yun ay malamig, walang buhay, at ngayon ay napatunayan niyang hindi ito kailanman naging simbolo ng pag-ibig, kundi isang mabigat na kadenang iginapos sa kanya upang nakawan siya ng pagkatao. Sa loob ng silid, umilaw at gumalaw ang telepono ni Carlos sa ibabaw ng mesa. Mabilis na kinuha yon ng kanyang asawa, tiningnan ang screen ng may pagkabahala at agad na pinatay ang linya nang hindi man lang sinasagot. May itinatago pa ba itong ibang lihim bukod sa pagnanakaw sa kanyang pamana? Kukuha lang ako ng wine sa baba para makapag-celebrate tayo ng maayos, malambing na wika ni Stella.
Nakita ni Celeste na nagsimulang humakbang ang babae patungo sa pinto. Nilukob ng matinding kaba ang buong pagkatao ni Celeste. Hindi pa siya handang harapin ang mga demonyong ito. Wala siyang lakas para makipagsigawan ngayon habang ang kanyang puso ay nagdurugo at nawawasak. Dahan-dahan siyang umatras palayo sa pintuan, sinusubukan magtago sa pinakamadilim na bahagi ng pasilyo, bitbit ang bandehado ng sabaw. Ngunit sa kanyang panginginig at panlalabo ng paningin, hindi niya napansin ang isang lumang laruan ng pamangkin ni Carlos na naiwan sa sahig. Naapakan niya iyon. Isang pamilyar at masayang himig ng laruan ang biglang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Isang matinding kabaligtaran sa trahedyang nagaganap sa kanyang puso. Natigil ang mga yabag sa loob. Mabilis at malakas na bumukas ng tuluyan ng pinto. Ang liwanag mula sa silid ay malupit na gumuhit sa madilim na pasilyo at ang mahabang anino ni Carlos ay bumalot sa nanginginig na figura ni Celeste. Nakatayo doon ang kanyang asawa, ang muka ay dumaan sa pagkalito hanggang sa mapalitan ng matinding gulat at inis nang makita siya. Sino yan? Anong ginagawa mo rito, Celeste? Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng katahimikan, isang titig na magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay nang walang hanggan. Bumitaw ang mga manhid na daliri ni Celeste mula sa bandehado. Ang mainit na sabaw ay umagos sa makintab na sahig na gawa sa kahoy, umuusok at nag-iwan ng mantsa na kasing dumi ng katotohanang bagong tuklas. Totoo ba, Carlos? Nanginginig ang kanyang boses, isang manipis na hibla ng pag-asa, ang pilit na kumakapit na sana ay panaginip lamang ang lahat. Ang lupa ng mga magulang ko sa San Isidro, ibinenta mo para sa babaeng yan? Sa halip na makakita ng pagsisisi o hiya, isang malamig na paghalakhak ang sumalubong sa kanya. Umayos ng tayo si Carlos. Ang mukha ay nagpapakita ng labis na inis imbes na pagkakasala. Huwag kang mag-inarte dyan na parang ikaw ang biktima, Celeste. Baliw ka na ba? Wala akong alam sa sinasabi mong lupa. Baka naman guni-guni mo lang yan dahil sa sobrang pagbabasa mo ng mga nobela. Masyado kang praning. Ang matapang na pagbabaligtad ng sitwasyon ay tila isang matigas na kamay na sumakal sa lalamunan ni Celeste. Paano nagagawang magsinungaling ng lalaking ito habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata? Bago pa man makasagot si Celeste, isang matalim na tinig ang pumunit sa tensyon mula sa itaas ng hagdanan. Ang pababang bulto ni Doña Veronica ay nagdala ng mas matinding lamig sa pasilyo. Suot ang kanyang mamahaling bestida. Tiningnan niya si Celeste nang may matinding pandidiri. Tila ba isang insekto na nakapasok sa kanyang malinis na tahanan. Ano na naman ba itong iskandalo na ginagawa mo sa bahay ko, Celeste? Wala ka nangang kwenta bilang asawa. Nanggugulo ka pa. Mama, ninakaw niya ang kaisa-isang pamana ng mga magulang ko. Luha ang sumamo ni Celeste. Umaasang kahit papaano ay may natitirang katarungan sa puso ng matanda. Ngunit isang mapanuyang ngiti lamang ang sumilay sa labi ni Doña Veronica. Lumapit ito at matapang na dinuro ang mukha ng kanyang manugang. Magnanakaw. Huwag kang walang utang na loob. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbayad ng mga pampagamot ng namamatay mong tatay 10 taon na ang nakararaan? Kung hindi dahil sa pera ng pamilya namin, baka sa kalsada na nabulok ang ama mo. Isang maliit na piraso ng lupa bilang kabayaran, ipagdadamot mo pa. Napakakapal ng mukha mo. Ang salitang utang na loob ay muling ginamit bilang isang latigo upang saktan siya. Parang ginupit ang dila ni Celeste. Palagi na lamang ganito. Ang utang na loob na hindi niya hiningi ay naging posenas na ibinilanggo siya sa habambuhay na pagiging alipin ng pamilyang ito. Mula sa likuran ni Carlos, lumabas si Stella. Nakasuot pa ito ng maluwag na polo shirt ng kanyang asawa. May nakapaskil na pekeng pag-aalala sa mukha nito. Ngunit ang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Tita Veronica, Carlos, tama na yan. Baka mapano pa si Celeste. Naaawa na ako sa kanya. Huwag mo siyang kaawaan, Stella.
Wala siyang silbi sa pamamahay na ito. Singhal ni Doña Veronica. Mabilis na hinablot ng matanda ang maliit na bag na nakasabit sa balikat ni Celeste. Walang awang ibinuhos ng biyanan ang laman nito sa sahig. Kinuha nito ang mga bank cards at ang kakarampot na cash na naiipon ni Celeste mula sa pagtitipid. Lahat ng perang hawak mo, galing sa pawis ng anak ko. Wala kang karapatang magdala kahit isang kusing. Lumayas ka na rito. Palamunin. Wala nang nagawa si Celeste nang buong lakas siyang kaladkarin ni Carlos pababa ng hagdan, patungo sa malaking pintuan sa harapan. Sa labas, ang walang humpay na pagbuhos ng ulan ay tila sumasabay sa paghagulgol ng langit. Walang pag-aatubili. Itinulak siya ni Carlos palabas sa basang semento. Sumunod na inihagis ang kanyang lumang maleta na bumukas, kaya't kumalat ang kanyang ilang pirasong damit sa maputik na kalsada. Huwag na huwag ka nang babalik dito kung ayaw mong mamatay sa gutom sa kalsada. Iyon ang huling salitang binitawan ni Carlos bago nito sinerhan ang malaking pintuan ng buong lakas, isang pag-aksyon na tuluyang naghiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Dahan-dahang napaluhod si Celeste. Sa gitna ng malakas na ulan, ang malamig na tubig ay tumagos sa kanyang damit hanggang sa kanyang nanlalamig na balat. Sa pagitan ng mga nakakalat niyang damit na nababalot na ng putik, ang una niyang hinanap ay hindi ang mga makapal na jacket o sapatos. Maingat niyang kinuha ang isang lumang litrato ng kanyang mga magulang na nahulog mula sa kanyang maleta. Basang-basa na ang papel, ngunit pilit niya itong pinunasan gamit ang dulo ng kanyang palda at mahigpit na niyakap sa kanyang nanginginig na dibdib. Ito na lamang ang mayroon siya. Sa huling sulyap niya sa salamin ng malaking bintana ng mansyon, bago tuluyang isara ang mga kortina, napansin niya ang figura ni Doña Veronica na palihim na nagmamadaling pumasok sa silid-aklatan, habang ang paningin ay seryosong nakatutok sa pader kung saan nakatago ang malaking kaha de yerong pamilya. Ano pa kaya ang itinatago ng matanda na mas malaki pa sa panloloko ng anak nito? Akmang tatayo na si Celeste upang harapin ang madilim at malamig na kalsada nang biglang gumalaw ang kanyang telepono sa loob ng bulsa ng kanyang basang pantalon. Isang abiso mula sa bangko ang lumabas sa kumikinang na screen. Binasa niya ang mensahe. Babala. Ang lupain na nakapangalan kay Celeste Alvarado sa San Isidro ay ganap na isa sa ilalim sa foreclosure at kukumpiskahin ng bangko sa loob ng 30 araw dahil sa hindi pagbabayad ng pagkakasangla. Masakit ang pagbagsak ng ulan, ngunit mas matindi ang lamig na unti-unting pumapatay sa natitirang piraso ng kanyang pag-asa. Saan siya kukuha ng lakas upang iligtas ang huling alaala ng kanyang mga magulang habang siya mismo ay unti-unting naglalaho sa dilim? Ang bawat pag-alon ng lumang bus na sinasakyan niya ay tila sumasabay sa pagkahilo at pagkalam ng kanyang sikmura. Wala siyang tulog at ang basang damit na natuyo na sa kanyang katawan ay nag-iiwan ng malagkit at malamig na pakiramdam sa kanyang balat. Nakatingin lamang si Celeste sa bintana. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na nag-uunahan pababa sa salamin, tulad ng mga luhang kanina pa niya pinipigilang bumagsak. Ang mahabang paglalakbay patungo sa probinsya ng San Isidro ay tila isang mabagal na paglakad patungo sa sarili niyang libingan. Wala siyang pera pambili ng kahit isang pirasong tinapay. Tanging ang pamasaheng ibinayad niya mula sa mga nakakalat na barya sa ilalim ng kanyang maleta ang nagtawid sa kanya mula sa impyernong bahay ng mga Alvarado. Nang makababa siya sa kanto at marating ang lumang tarangkahan ng kanilang sular, parang may mabigat na bato na dumagan sa kanyang dibdib. Ang dating masiglang bahay na kahoy na pinuno ng pagmamahal at halakhak ng kanyang mga magulang ay ngayon ay nababalot ng matataas na talahib at makakapal na sapot ng gagamba. Ang bubong na yero ay kinakalawang at may malalaking butas kung saan malayang pumapasok ang tubig ulan na unti-unting sumisira sa mga haligi. Habang humahakbang siya palapit sa pintuan, napansin niya ang isang kupas na piraso ng papel na nakadikit sa hamba.
Isa itong abiso ng pagkakautang, ngunit hindi pangalan ng bangko ang nakasulat doon, kundi isang pangalan ng individual na hindi niya pamilyar. Isang taong nagngangalang Mateo Perez na sinasabing may hawak ng orihinal na titulo bago pa man ito idineklara ni Carlos na nawala upang mapalitan at maisangla. Sino ang taong ito at ano ang kinalaman niya sa lupaing pamana? Pinilit niyang iwaksi ang katanungan sa kanyang isip at tuluyang pumasok. Nang makarating siya sa maliit na beranda, tuluyan nang nanghina ang kanyang mga tuhod at napaluhod siya. Ang sahig na kahoy ay puno ng makapal na putik at nabubulok na mga dahon. Dito, sa mismong espasyong ito, madalas umupo ang kanyang ama tuwing madaling araw upang humigop ng mainit na kape bago pumunta sa bukid. Gamit ang kanyang mga kamay na nanginginig at puno ng galos, marahas niyang kinayod ang putik sa kahoy. Hindi niya inalintana ang dumi na sumiksik sa kanyang mga kuko. Pilit niyang nililinis ang pira-pirasong alaala na binaboy ng panahon at ng kawalang hiyaan ng kanyang asawa. Gusto niyang ibalik ang linis nito na tila ba sa pagkayod niya ng putik ay makukuskus din niya ang dumi ng nakaraan na idinikit sa kanya ni na Carlos at Doña Veronica. Nang tuluyang malitaw ang likas na kulay ng isang maliit na bahagi ng sahig, doon na bumigay ang huling pader ng kanyang katatagan. Ibinagsak niya ang kanyang mukha sa malamig na kahoy at ang kanyang katawan ay nayanig sa matinding pananangis. Ang kanyang mga balikat ay paulit-ulit na umangat at bumagsak kasabay ng matinding kirot sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang pag-iyak ay walang tinig, isang tahimik na pagdurusa na mas nakapipinsala kaysa sa anumang sigaw. Dito, sa gitna ng pagkawasak ng kanyang tahanan, naramdaman niya ang ganap na pag-iisa na tila hindi na kailanman maghihilom. Hindi niya namalayan kung ilang oras siyang nakadapa sa sahig hanggang sa tuluyang lamunin ng dilim ang buong paligid. Ang hangin sa gabi ay nagdala ng nakakapasong lamig na nanuot sa kanyang mga buto. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip kung paano sasalubungin ang umaga nang walang pagkain at ilaw, napansin niya ang pag-iba ng direksyon ng hangin mula sa likurang bahagi ng bahay. Ang lumang pinto sa kusina, na kanina ay nakasara, ay unti-unting itinulak ng isang hindi kilalang bulto na lumikha ng isang mabagal na paggalaw sa anino ng silid. Mula sa siwang ng liwanag ng buwan na tumatagos sa butas ng bubong, nakita ni Celeste ang isang malaking bulto ng lalaki na tahimik na humahakbang palapit sa kanya. Pinigilan niya ang kanyang paghinga, nakapako ang kanyang mga mata sa figurang palapit ng palapit. Bago pa man siya makasigaw at makatakbo palayo, isang malapad at mainit na kamay ang dumampi sa kanyang nanginginig na balikat sa gitna ng kadiliman. Ang paghagod ng palito ng posporo sa magaspang na kahon ay lumikha ng munting apoy na unti-unting nagtaboy sa malamig na kadiliman ng silid. Mula sa liwanag ng lumang lampara, luminaw ang hubog ng matipunong mukha ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Celeste nang makilala niya ang maamong mga mata at ang makapal na kilay nito, si Gabriel. Ang kanyang kababata na minsang naging kasangga niya sa pag-akyat sa mga puno ng mangga. Ngayon ay isang ganap na lalaki, may balbas at suot ang maruming damit ng isang arkitekto mula sa pagtatrabaho sa construction. Walang lumabas na tanong mula sa bibig ni Gabriel. Nakita niya ang maputik na damit ni Celeste, ang nanginginig nitong mga labi, at ang mga matang namamaga sa labis na pagluha. Sa halip na usisain ang babaeng halatang dumaan sa matinding unos, tahimik siyang tumalikod at nagtungo sa lumang kusina. Pinasiklab niya ang lumang kalan at nagpainit ng tubig. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Gabriel bitbit ang isang basong may umuusok na kape. Maingat niya itong inilagay sa nanginginig na mga palad ni Celeste. Pinipilit na maibahagi ang init nito sa nanlalamig na katawan ng kanyang kababata. Doon na unti-unting gumuho ang mataas na pader na itinayo ni Celeste. Sa pagitan ng bawat paghigop sa mainit na kape, nagtapat siya ng bahabahagi. Ikinuwento niya ang pagkakatuklas niya sa panloloko ni Carlos at Stella, ang walang awang panunumbat ni Doña Veronica
tungkol sa utang na loob at ang pagtataboy sa kanya na parang isang basahan. Habang nakikinig, hindi nagpakita ng galit si Gabriel na makadaragdag sa bigat ng sitwasyon. Sa halip, hinubad niya ang kanyang makapal na jacket at marahang ipinatong yon sa nakayukong mga balikat ni Celeste. Ang amoy ng alikabok, pinagtabasan na kahoy, at pawis ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Nandito ka na! Walang mananakit sa'yo rito. Seryoso ngunit napakalambing na wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na unan na sumalo sa pagod na isipan ni Celeste. Paggising ni Celeste kinaumagahan, ang sinag ng araw ay tumatagos na sa mga siwang ng bintana. Ang mabibigat na hakbang at ang paggalaw ng mga yero sa ibabaw ng bubong ay naghudyat na kanina paggising si Gabriel. At kinukumpuni ang mga butas na pinapasukan ng ulan. Nang bumaba ang lalaki mula sa bubungan, nakita ni Celeste na nilapitan nito ang lumang mesa kung saan nakapatong ang basang litrato ng kanyang mga magulang. Pinunasan ni Gabriel ang natitirang dumi sa salamin ng kwadro at inayos ang tayo nito, isang simpleng kilos na nagpakita ng labis na paggalang sa alaala ng mga yumaong nagmamay-ari ng bahay. Naramdaman ni Celeste ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi sa isang matagal na niyang hindi nararanasang uri ng pag-aalaga. Habang pinagsasaluhan nila ang simpleng almusal na inihanda ni Gabriel, ipinaliwanag ng binata na bilang isang arkitekto na madalas humarap sa mga isyu sa lupa. Alam niyang may paraan pa upang pigilan ang pagkuha ng bangko. Kailangan lamang nilang patunayan na peke ang pirmang ginamit sa dokumento ng pagkakasangla. Nagbigay ito ng maliit na apoy ng pag-asa sa dibdib ni Celeste, isang panibagong dahilan upang bumangon at lumaban. Subalit habang nakatingin si Celeste sa labas ng bintana, nahagip ng kanyang paningin ang isang makintab at itim na sasakyan na saglit na huminto sa labas ng tarangkahan ng kanilang baryo. Masyadong moderno at mamahalin ang sasakyan upang mapadpad sa ganitong liblib na lugar. Bago pa man niya matitigan ang plaka nito, dahan-dahan na itong umalis at naglaho sa liko ng kalsada, nag-iiwan ng isang tahimik na banta na tila may mga matang patuloy na nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Upang iwaksi ang kaba, nagpasya si Celeste na linisin ang maliit na bodega ng bahay. Gusto niyang alisin ang mga kalat upang magkaroon ng malinis na espasyo. Sa paghila niya sa isang lumang sako, hindi niya sinasadyang masanggi ang isang mabigat na karton na padala ni Carlos buwan na ang nakararaan na naglalaman daw ng mga basurang gamit mula sa opisina nito na hindi na kailangan. Ang pagbagsak ng kahon ay yumanig sa sahig. Nagkalat ang mga makapal na folder at lumang dyaryo sa gitna ng namumuong alikabok. Sa ilalim ng mga papel na yon, isang itim na kwaderno na gawa sa balat ang dumausdos palabas. Ang kalidad nito ay masyadong mahal upang ituring na basura. Kinuha yon ni Celeste at ang paglipat niya sa mga tuyo at naninilaw na pahina ay naglantad ng mga nakasulat na numero at pangalan na magbubunyag sa pinakamadilim na sikreto ng mga taong nagtapon sa kanya. Ang init ng araw ay naging kaagapay nila sa paglilinis ng bakuran. Hinawakan ni Celeste ang isang kalawanging itak at sinimulang tabasin ang matataas na talahib na halos ay lumamon na sa buong paligid. Habang si Gabriel naman ay abala sa pagkukumpuni ng mga sirang bakod. Ang dating malambot at makinis na mga kamay ni Celeste na sanay lamang sa paghawak ng pluma at mga gamit sa kusina ay unti-unting namumula at nagkakaroon ng kalyo. Ngunit sa bawat pagtulo ng pawis sa kanyang noo, hindi pagod ang kanyang nararamdaman, kundi isang kakaibang kalayaan. Ang bawat paghampas niya sa damo ay tila isang paglaya mula sa mga nakakalason na alaala sa mansyon ng mga Alvarado. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtatrabaho, huminto si Celeste upang punasan ng pawis na tumatagaktak sa kanyang muka. Akma niyang gagamitin ang likod ng kanyang maruming kamay
nang biglang lumapit si Gabriel. Kinuha nito ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa. Habang marahang pinupunasan ng binata ang kanyang noo at mga pisngi, halos mapigil ni Celeste ang kanyang paghinga. Napakalapit ng kanilang mga mukha, sapat lamang upang maamoy niya ang halimuyak ng pinagtabasan na kahoy na nakakapit sa damit nito, isang amoy na nagbibigay ng pakiramdam ng katatagan at kapanatagan. Isang matagal na niyang kinalimutang kiliti ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang kiliting dala ng isang simpleng pag-aalala. Nang gabing iyon, habang nakaupo sila sa bagong kumpuning beranda sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, nagkwento si Gabriel. Ibinahagi niya kung bakit mas pinili niyang iwan ang magulong buhay sa Maynila at bumalik sa kanilang probinsya. Hindi dahil sa kabiguan, kundi sa pagnanais na magtayo ng mga bahay na may kaluluwa, mga tahanan na nagbibigay ng tunay na pahinga. Isang bagay na hindi niya nakita sa mga nagtataasang gusaling bato sa syudad. Nahanap ni Celeste ang isang kaparehong kaluluwa sa katauhan ni Gabriel, isang taong nauunawaan ng halaga ng mga bagay na hindi nabibili ng pera. Sa gitna ng kanilang malalim na pag-uusap, biglang umilaw ang telepono ni Gabriel. Gabriel na nasa ibabaw ng mesa. Mabilis niya itong kinuha at sinagot sa isang pabulong na paraan. Nakita ni Celeste ang unti-unting pagkunot ng noo at pagseryoso ng mukha ng binata habang nakikinig sa kabilang linya. Nang maibaba nito ang tawag, pilit itong ngumiti, ngunit hindi nito maitago ang bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi nagtanong si Celeste, sa halip ay ibinalik na lamang ang atensyon sa maningning na buwan. Nang makalipas ang ilang sandali, sa gitna ng katahimikan, isang malakas na tawa ang kumawala mula sa bibig ni Celeste. Nagulat maging siya sa sarili niyang reaksyon. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na narinig niyang muli ang tunog ng kanyang sariling halakhak. Isang tunog na matagal nang ibinaon ng kalungkutan. Napangiti rin si Gabriel, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Masaya na muling makita ang kislap ng dating Celeste na kanyang nakilala. Bago matulog, muling binuklat ni Celeste ang itim na kwadernong nahanap niya sa bodega. Sa pagkakataong ito, mas maingat niyang sinuri ang bawat linya. Nakasulat doon ang mga petsa at malalaking halaga ng pera na regular na inililipat sa isang particular na bank account. Sa tabi ng mga transaksyon ay may mga paalala. Para sa renta ng kondo, pambili ng Rolex, allowance. Ngunit ang pangalan ng may-ari ng account ay hindi si Stella. Isang pangalan ng lalaki, ang paulit-ulit na nakalista. Isang pangalang magiging susi sa pagbagsak ng lahat ng kasinungalingan. Marco Reyes. Sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang bumbilya sa sala, magkatabing nakaupo sina Celeste at Gabriel, ang kanilang mga noo ay magkasalubong habang masusing pinag-aaralan ang bawat pahina ng itim na kwaderno. Marco Reyes, bulong ni Celeste. Inuulit ang pangalan na tila isang sumpa. Kung hindi si Stella ang tumatanggap ng lahat ng perang ito, sino ang lalaking ito? Baka naman kasosyo niya sa negosyo. Mungkahi ni Gabriel, ngunit ang pagdududa ay malinaw na mababasa sa kanyang mga mata. Ngunit ang mga nakasulat na detalye, tulad ng allowance at pambili ng alahas, ay masyadong personal para sa isang business transaction. Isang malamig na katotohanan ang unti-unting nabubuo sa isipan ni Celeste. Paano kung ginagamit ni Stella si Carlos hindi para sa sarili niya, kundi para suportahan ng ibang lalaki? Ang ideya ay kasuklam-suklam, ngunit perpektong umaangkop sa lahat ng piraso ng palaisipan. Si Stella ay hindi lamang isang mang-aagaw, isa siyang ahas na may dalawang ulo. Niloloko ang kanyang asawa habang kinakain din ng lason mula sa isa pang ahas. Naramdaman ni Celeste ang isang uri ng mapait na katarungan. Ang kanyang asawa na nag-akala na siya ang tuso ay nagiging biktima rin pala
ng mas malalim na panlilinlang. Samantala, sa marangyang mansyon ng mga Alvarado, ang mga pader ay tila lumiliit sa bawat sigaw na kumakawala. Nagsisimula ng maramdaman ni Carlos ang pagkaubos ng kanyang pera dahil sa isang malaking proyektong nalugi. Ang dating matamis na mga salita ni Stella ay napalitan na ng walang katapusang panunumbat. Akala ko ba mayaman ka, Carlos? Bakit pati allowance ko hindi mo na maibigay? Paano ko mababayaran ang mga credit card ko? Sigaw ng babae, si Doña Veronica, na palihim na nakikinig sa kanilang pagtatalo, ay nagsimula ng magduda sa tunay na intensyon ng babaeng minsang itinuring niyang perpektong kapalit ni Celeste. Kailangan nating patunayan na peke ang pirma mo sa Special Power of Attorney. Seryosong wika ni Gabriel, ibinabalik ang kanilang atensyon sa mas mahalagang bagay. May kaibigan akong eksperto sa pag-aaral ng mga sulat kamay. Dinala ko na siya rito kahapon para tingnan ang kopya ng dokumento at ikumpara sa mga lumang sulat mo. Kinaumagahan, dinala ni Gabriel si Celeste sa isang maliit na opisina sa bayan. Doon, ipinakita sa kanila ng eksperto ang resulta ng pagsusuri. Malinaw sa ilalim ng microscope ang pagkakaiba sa diin at kurbada ng mga letra. 100% ang pirma sa dokumento ay hindi nagmula sa kamay ni Celeste. Mayroon na silang matibay na ebidensya. Sa kanilang paglalakbay pabalik sa San Isidro, habang tinatahak nila ang isang makitid at palikong daan sa gilid ng bundok, isang malaking itim na truck ang biglang sumulpot mula sa kanilang likuran. Mabilis ang takbo nito at tila sinasadya silang dikitin. Sinubukan ni Gabriel na magbigay daan, ngunit ang truck ay walang tigil sa pagsunod at paggitgit sa kanilang sasakyan. Sa isang matalas na kurbada, buong lakas na inihampas ng truck ang kanilang sasakyan, sapat upang mawalan ng kontrol si Gabriel sa manibela. Ang gulong ng kanilang sasakyan ay dumula sa basang lupa sa gilid ng kalsada, ilang pulgada na lamang mula sa malalim na bangin. Sa gitna ng kaguluhan, ang unang reaksyon ni Gabriel ay ang mabilis na pag-unat ng kanyang kanang braso upang harangin si Celeste. Protektahan ito mula sa posibleng paghampas sa dashboard. Ang init ng kanyang bisig sa dibdib ni Celeste ay mas matindi pa kaysa sa takot na kanyang nararamdaman. Nang makabawi ng kontrol sa sasakyan at makitang palayo na ang itim na truck, doon lamang nila naramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso. Sino ang gustong manakit sa kanila? Si Carlos ba ito na natatakot na mabunyag ang kanyang mga kasinungalingan? O si Stella na mas malalim pa ang itinatagong sikreto? Pagdating nila sa tarangkahan ng bahay, nanigas ang kanilang mga katawan. Isang pamilyar na anino ang naghihintay sa kanila sa ilalim ng puno ng mangga. Nakatayo roon si Doña Veronica, nakapamaywang at may isang demonyong ngingiti sa kanyang mga labi. Sa likuran niya ay may 2 lalaking matitipuno ang katawan at may mga mukhang hindi maipipinta. Mga taong halatang sanay sa maruming gawain. Akala mo ba makakatakas ka? Celeste. Ang makamandag na boses ng matanda ay gumapang sa hangin. Kung hindi kita makuha sa santong dasalan, kukunin kita sa santong paspasan. Ang hangin ay tila bumigat at napuno ng lason sa pagdating ni Doña Veronica. Ang kanyang mga mata, na parang sa isang ahas, ay matalim na nakatitig kay Celeste, puno ng pagbabanta at pagkamuhi. Nandito ako para kunin ang nararapat sa amin. Simula ng matanda, ang bawat salita ay may diin. Wala kang karapatan sa lupang ito, Celeste. Pirmahan mo na ang deed of sale na ito. Ilipat mo na sa pangalan namin ang titulo at bibigyan kita ng kaunting pera para makapagsimula ka sa ibang lugar. Ituring mo na lang itong kabayaran sa mga taon na pinakain ka namin. Ang inabot nitong mga papel ay tila mas mabigat pa kaysa sa ginto. Iyon ay isang pag-amin ng pagkatalo, isang kasulatan ng kanyang tuluyang pagsuko. Ngunit bago pa man makahakbang palapit ang isa sa mga alalay ng matanda,
Mabilis na humarang si Gabriel sa harapan ni Celeste. Ang kanyang katawan ay naging isang pader na naghihiwalay sa kanila. Ang kanyang karaniwang maamong mukha ay napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Ang kanyang panga ay tumigas sa determinasyon. "Umalis na po kayo, Doña Veronica." Mahinahon, ngunit may bigat na wika ni Gabriel. "Walang anumang pag-aari ninyo rito. Ang pananatili ninyo sa pribadong lupain na ito nang walang pahintulot ay trespassing. Kung hindi kayo aalis sa loob ng 1 minuto, tatawag ako ng mga barangay tanod." Isang mapanuyang halakhak ang kumawala sa bibig ni Doña Veronica. "At sino ka naman? Para takutin ako, bata. Isa ka lang hamak na karpintero. Huwag kang makialam sa usapan ng pamilya." Sa puntong iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Celeste. Ang takot na matagal nang namumugad sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang nag-aalab na galit. Ang mga tao ng pagtitiis, ng pagyuko, ng paglunok sa mga masasakit na salita ay tila umakyat sa kanyang lalamunan at gustong sumabog. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likuran ni Gabriel at hinarap ang kanyang biyenan. Walang luha, walang panginginig. Tanging isang malamig at matatag na titig. "Ang ninakaw ay hindi kailanman magiging inyo, Doña Veronica." Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi pa naririnig ng matanda mula sa kanya. "Maaari ninyong nakawin ang aking pera, sirain ang aking pangalan, at itaboy ako sa sarili kong pamamahay. Pero ang lupang ito, ang alaala ng aking mga magulang, hinding-hindi ko isusuko sa mga tulad ninyo." Natigilan si Doña Veronica. Hindi siya makapaniwala sa tapang na nakikita niya sa dating sunod-sunurang manugang. Ang pagbabagong ito ay ikinainis niya ng husto. Nakita niyang hindi uubra ang pagbabanta, lalo na't handang tumawag ng awtoridad si Gabriel. Puno ng pagkasuklam, tumalikod ang matanda, ngunit bago tuluyang sumakay sa kotse, may ibinulong ito sa isa sa kanyang mga alalay habang palihim na inaabutan ng isang maliit na bagay. Ang kilos ay mabilis at hindi napansin ni na Celeste at Gabriel na abala sa pagmamasid sa papalayong sasakyan. Nang tuluyan ng maglaho ang kotse sa liko ng kalsada, doon lamang bumigay ang pinipigilang tensyon sa katawan ni Celeste. Napahawak siya sa braso ni Gabriel upang humanap ng suporta. Ang kanyang mga tuhod ay muling nanghina. Naramdaman niya ang marahang pagpisil ng kamay ni Gabriel sa kanyang balikat, isang tahimik na pag-alo na nagsasabing hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Bumalik sila sa loob ng bahay. Bilang simbolo ng paglilinis, kumuha si Celeste ng walis at maingat na inalis ang mga bakas ng maruruming sapatos na iniwan ni Doña Veronica sa kanilang beranda. Bawat walis niya ay isang pagtataboy sa lason, isang pagbura sa madilim na anino ng nakaraan. Habang abala siya, hindi niya napansin ang munting kislap ng isang bagay na metal na itinapon ng alalay ng matanda kanina sa ilalim ng mayabong na halamanan. Isang bagay na maliit ngunit kayang lumikha ng isang malaking pinsala sa katahimikan ng gabi. Nang tuluyang lumubog ang araw at balutin ng kadiliman ng buong San Isidro, isang maliit na apoy ang biglang sumiklab mula sa likurang bahagi ng bahay. Ang lumang bodega kung saan nila nahanap ang kwaderno ni Carlos ay unti-unting nilalamon ng mga pulang dila ng apoy. Ang amoy ng nasusunog na kahoy ay mabilis na gumapang sa hangin, isang mabagsik na babala na gumising sa kanilang mga pandama. "Sunog!" Malakas na sigaw ni Gabriel. Walang pag-aaksaya ng segundo, tumakbo silang dalawa patungo sa likod bahay. Ang bodega, nagawa sa mga tuyong tabla, ay mabilis na nilalamon ng apoy. Ang mga pulang dila ng apoy, ay sumasayaw pataas. Nagbabantang abutin ang pangunahing bahay. Hindi na sila nag-isip pa. Mabilis na kumuha ng mga balde si Gabriel mula sa poso at walang tigil na nagsalok ng tubig. Si Celeste naman, gamit ang isang basang sako, ay paulit-ulit na hinahampas ang mga apoy na gumagapang palapit sa damuhan.
Ang usok ay makapal at humahapdi sa kanilang mga mata, habang ang init ay tila tumutunaw sa kanilang balat. Sa gitna ng kaguluhan, isang nagbabagang piraso ng kahoy ang nahulog mula sa bubungan ng bodega. Direktang tutumba sa kinaroroonan ni Celeste. Bago pa man ito bumagsak, mabilis na itinulak ni Gabriel si Celeste palayo, gamit ang sarili niyang braso upang salagin ang tumatamang baga. Isang matinding kirot ang gumuhit sa braso ni Gabriel, ngunit hindi niya ito inalintana. Nagpatuloy sila sa pag-apula sa apoy hanggang sa tuluyan itong humina at naging mga munting baga na lamang. Nang tuluyan ng mawala ang panganib, doon lamang sila napaupo sa basang lupa. Habol ang kanilang mga hininga, ang kanilang mga mukha ay puno ng uling. Tiningnan ni Celeste ang braso ni Gabriel. Isang malaking pulang marka ang naiwan doon. Ang balat ay bahagyang nasunog. Puno ng pag-aalala. Mabilis siyang pumasok sa bahay at kumuha ng malinis na tela at first aid kit. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, sa loob ng kusina, ang tanging maririnig ay ang tahimik na pagpatak ng tubig mula sa gripo. Maingat na nilinis ni Celeste ang sugat ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig, habang marahan niyang ipinapahid ang gamot. Ang pagdampi ng kanyang balat sa mainit na balat ng binata ay nagdulot ng isang pamilyar na kuryente sa kanilang dalawa. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong yon, walang salitang namagitan. Tanging ang malalim na pag-unawa at pasasalamat ang mababasa sa titig ni Celeste at isang hindi maipaliwanag na lambing at pag-aalala naman sa panig ni Gabriel. Upang basagin ang katahimikan, marahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Celeste na nasa kanyang braso. Isang simpleng hawak na nagbigay diin sa pangakong hindi na siya muling mag-iisa. Nang masuri nila ang pinagmulan ng apoy, nakita nila ang isang basag na bote na may amoy ng gaas, malinaw na ebidensya na sinadya ang pagsunog. Ang demonyong ngiti ni Doña Veronica ay muling sumagi sa isipan ni Celeste. Hanggang saan ang kayang gawin ng matanda para lamang makuha ang gusto nito? Habang nagliligpit ng mga natirang abo sa labas, may napansin si Celeste. Isang bahagyang nasunog na piraso ng papel ang nakaipit sa ilalim ng isang tabla. Maingat niya itong kinuha. Ang apoy ay tumupok sa halos buong papel, ngunit may isang bahagi na nababasa pa. Isang logo ng Alvarado Group at isang petsa na 10 taon na ang nakalilipas. Para saan ang dokumentong ito? Habang hawak niya ang papel, biglang umilaw ang telepono ni Gabriel na naiwan sa mesa. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang natanggap nito. Isang maikling video. Nang buksan ito ni Gabriel, nanlaki ang kanyang mga mata. Ipinakita niya ito kay Celeste. Ang video, nakuha mula sa malayo gamit ang isang cellphone, ay nagpapakita kay Stella na nakikipaghalikan at nakikipagyakapan ng buong higpit sa isang mas bata at makisig na lalaki sa isang madilim na sulok ng isang mamahaling bar. Siya na marahil si Marco Reyes, may nagpapadala sa kanila ng ebidensya. Isang taong nasa loob mismo ng lingkaran ng mga Alvarado, isang taong gustong bumagsak din si Stella. Ang kanilang laban ay hindi na lamang laban sa pamilya yun ng kanyang asawa. Ito ay isang masalimuot na giyera ng mga kasinungalingan at pagtataksil kung saan ang bawat isa ay may itinatagong patalim. Kailangan nating malaman kung sino itong si Marco Reyes at kung bakit niya kinukuha ang pera ni Carlos mula kay Stella. Determinadong wika ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng telepono. Hindi na ito isang simpleng kaso ng pangangaliwa. Ito ay isang malawakang panloloko na may bahid ng krimen. Gamit ang kanyang mga koneksyon sa Maynila, umupa si Gabriel ng isang pribadong investigador. Ang misyon, alamin ang bawat detalye tungkol sa buhay ni Marco Reyes at kumuha ng mas matibay na ebidensya ng ugnayan nito kay Stella. Sa loob lamang ng ilang araw, dumating ang resulta. Si Marco Reyes ay isang kilalang sugarol na may malalaking utang at ginagamit niya si Stella bilang kanyang personal
na ATM. Nakakuha ang investigador ng mga litrato nila na magkasama sa iba't ibang lugar at kopya yan ng mga bank statement na nagpapatunay sa malalaking halaga na inililipat ni Stella sa account ng lalaki. Kasabay nito, dumating din ang opisyal na resulta mula sa kaibigan ni Gabriel na handwriting expert. Isang notarized na dokumento ang nagsasabing ang pirma sa special power of attorney ay conclusively forged. Ito na ang kanilang pinakamatibay na sandata sa korte. Hawak na nila ang 2 alas na kayang magpabagsak sa magkahiwalay na mundo ni na Carlos at Stella. Habang nag-iipon ng bala sina Celeste sa probinsya, ang pundasyon naman ng Alvarado Group sa syudad ay nagsimula ng gumuho. Ang proyektong pinaglaanan ni Carlos ng malaking pera ay tuluyang nalugi. Upang matakpan ng mga bayarin, napilitan siyang umutang sa mga loan shark na may napakalaking interes. Ang stress mula sa negosyo at ang patuloy na paghingi ng pera ni Stella ay nagdulot ng malalaswang pag-aaway sa pagitan nila. Wala ka na bang silbi, Carlos? Pati ba naman pambili ko ng bag? Hindi mo na kayang ibigay? Iyon ang mga salitang araw-araw na sumasampal sa pagkalalaki ni Carlos. Mga salitang nagmumula sa babaeng inakala niyang sasambahin siya. Isang hapon, habang nagbabasa ng dyaryo si Celeste, isang anunsyo ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang Alvarado Group ay magdaraos ng isang marangyang pagdiriwang para sa kanilang ika-35 anibersaryo. Gaganapin ito sa isang 5-star hotel at imbitado ang lahat ng pinakamayayamang tao sa bansa. Alam ni Celeste na ito ay isang desperadong hakbang ni Doña Veronica, isang malaking palabas upang ipakita sa lahat na matatag pa rin ang kanilang kumpanya. Isang paraan upang makahikayat ng mga bagong mamumuhunan bago pa man tuluyang malaman ng lahat na bangkarote na sila. Isang ideya ang biglang nabuo sa isipan ni Celeste. Isang ideyang nakakatakot ngunit napakatalino. Ang entablado na inihanda ni Doña Veronica upang iligtas ang kahihiyan ng kanilang pamilya ang siya ring magiging perpektong lugar upang isambulat ang lahat ng kanilang kabulukan. Gabriel, tawag ni Celeste. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kakaibang bigat. Sa araw ng anibersaryo nila, pupunta tayo. Sigurado ka ba, Celeste? Masyadong mapanganib. Nag-aalalang tugon ni Gabriel. Ito na ang pagkakataon natin. Pagpapatuloy ni Celeste, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Hahayaan natin silang itaas ang kanilang mga sarili sa pinakamataas na pedestal. At kapag nandoon na sila sa ituktok, sabay-sabay nating ilalabas ang lahat ng ebidensya. Hahayaan nating ang mga bisita nila, ang mga kasosyo nila sa negosyo, at ang buong mundo ang humusga sa kanila. Kinuha ni Celeste ang isang luma, ngunit eleganteng bestida mula sa kanyang maleta. Ito ang damit na isinuot niya noong huling kaarawan ng kanyang ina. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa dilim. Sa gabing iyon, papasok siya sa pugad ng mga leon, hindi bilang isang tupa, kundi bilang isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Nang gabing iyon, bago pa man nila isa pinalang plano, isang tawag ang natanggap ni Gabriel mula sa investigador. Sir, may isa pa po akong nalaman. Isang lumang kaso 10 taon na ang nakalipas. Tungkol po sa pagkamatay ng orihinal na may-ari ng lupa sa San Isidro, isang Mateo Perez. Ang pangalan ay muling bumalik. Ang misteryosong tao sa abiso ng pagkakautang. May kinuha si Celeste mula sa kanyang pitaka, ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ng pinakamalaking business partner ni Carlos, isang matandang negosyanteng kilala sa pagiging istrikto sa usapang pera. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinataas ang telepono sa kanyang tainga. Nang marinig niya ang boses sa kabilang linya, huminga siya ng malalim at sinabi sa isang malinaw at matatag na tinig, "Gusto mo bang malaman kung saan napunta ang perang ipinuhunan mo sa Alvarado Group?" Ang gabi bago ang malaking paghaharap ay nabalot ng kakaibang katahimikan sa San Isidro.
Ang mga kuliglig ay tila mas malakas ang pag-awit at ang simoy ng hangin ay nagdala ng sariwang amoy ng lupa at mga bulaklak. Nakaupo si Celeste sa lumang duyan sa beranda, nakatingin sa kalangitan na puno ng bituin. Ang kanyang puso ay pinaghalong kaba at determinasyon. Lumapit si Gabriel, bit-bit ang 2 tasa ng mainit na tsa. Inabot niya ang isa kay Celeste at umupo sa tabi nito. "Handa ka na ba para bukas?" Mahinang tanong niya. Tumango si Celeste, humigop ng tsa. "Hindi ko alam. Ang daming taon kong hiniling na makamit ang hustisya. Pero ngayon na malapit na, pakiramdam ko'y nanghihina ako. Normal lang iyon," sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim at nagbibigay ng kapanatagan. "Hindi madaling humarap sa mga taong sumira sa'yo. Pero tandaan mo, Celeste, hindi ka na nag-iisa." Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at sa loob ay mayroong isang pilak na kwintas na may pendant na hugis bulaklak ng sampagita, ang paboritong bulaklak ng ina ni Celeste. "Nakita ko ito sa bayan," paliwanag ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kislap ng pag-aalaga. "Naalala ko ang kwento mo tungkol sa nanay mo at sa mga sampagita. Gusto kong suotin mo ito bukas. Simbolo ito ng lakas, ng pag-asa, at ng mga taong nagmamahal sa'yo." Huminga ng malalim si Celeste, pinipigilan ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Hindi ito isang mamahaling alahas, ngunit ang halaga nito ay higit pa sa anumang ginto. Tumayo si Gabriel sa likuran niya at maingat na inilagay ang kwintas sa kanyang leeg. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa kanyang balat ay nagdulot ng pamilyar na kuryente. Naramdaman ni Celeste ang mainit na hininga ni Gabriel sa kanyang balikat at sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng kanyang takot. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, isang kilos ng lubos na pagtitiwala. Niyakap siya ni Gabriel ng mahinahon. Ang kanyang mga bisig ay naging isang matibay na kuta laban sa mundo. "Kahit anong mangyari bukas," bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pangako. "Tandaan mong hindi ka na nag-iisa. Nandito lang ako palagi." Paggising ni Celeste kinabukasan, ang sinag ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Tumayo siya sa harap ng lumang salamin. Ang dating basahan na bestida ng kanyang ina ay naiayos na niya ng perpekto, nagiging isang eleganteng kasuotan na nagpapatingkad sa kanyang payat na figura. Isinuot niya ang kwintas na sampagwita. Hindi na siya ang babaeng nakayuko, laging takot at punong-puno ng pangamba. Ang nakikita niya ngayon sa salamin ay isang babaeng handang lumaban para sa kanyang sarili, para sa kanyang karangalan, at para sa alaala ng kanyang mga magulang. Habang naghahanda sila, isang tawag ang natanggap ni Gabriel. Ito ang imbestigador. "Sir, may natuklasan pa po kami. Isang lumang bilyones na utang ni Doña Veronica. Nakatago sa isang Swiss bank account. Hindi po ito konektado sa Alvarado Group. Personal po niya itong itinatago." Huminga ng malalim si Celeste. Ang bawat sikreto ay unti-unting nabubunyag. Nang makarating sila sa highway, sumakay sila sa isang bus patungo sa Maynila. Habang papalapit sila sa syudad, nagsimula ng umingay ang mga busina ng sasakyan. Mula sa bintana, nakita ni Celeste ang nagtataasang gusali ng 5-star hotel, kung saan ang isang malaking banner na may nakasulat na Alvarado Group, 35 years of excellence, ay sumasalubong sa kanyang paningin. Sa ibaba, ang mga photographer at mamamahayag ay nagkukumpulan, naghihintay sa pagdating ng mga VIP. Ang entablado ay handa na para sa malaking pagtatanghal at handa na rin siya. Ang malaking ballroom ng 5-star hotel ay nagniningning sa ilaw ng mga chandelier. Puno ito ng mga piling bisita, mga negosyante, politiko, at mga taong may matataas na posisyon sa lipunan. Suot ang kanilang pinakamamahaling kasuotan, tila ba sila ay mga manika
na pinagtagpo sa isang marangyang pagtatanghal. Sa entablado, nakatayo si Doña Veronica, nakasuot ng isang makinang na alahas, malakas na tumatawa habang kinakausap ang mga bisita. Tila ba siya ang pinakamakapangyarihang tao sa silid. Sa tabi niya, si Carlos at Stella ay nagpapanggap na isang masayang mag-asawa, magkaakbay at nagpapalitan ng matatamis na ngiti na puno ng kapaimbabawan. Ang buong lugar ay puno ng huwad na kasiyahan, isang manipis na tabing na nagtatago sa kabulukan ng pamilyang Alvarado. Nang biglang bumukas ang malaking pintuan ng ballroom, nahinto ang lahat ng ingay. Ang mga ulo ay sabay-sabay na lumingon patungo sa pinanggalingan ng pagbukas ng pinto. Tumambad sa kanilang paningin si Celeste. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang kakaibang kinang na halos ay hindi makikilala. Sa tabi niya, si Gabriel ay nakasuot ng isang eleganteng suit. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng matibay na suporta. Ang kanilang pagpasok ay tila isang balbasar, isang hindi inaasahang paglitaw na nagpatigil sa oras. Nanlaki ang mga mata ni Doña Veronica. Ang kanyang nangiti ay biglang nawala, napalitan ng isang ekspresyon ng matinding pagkabigla at inis. Akmang lalapitan siya ni Carlos upang persahang hilahin palabas. Ngunit nang makita ang matatag na tingin ni Celeste, siya ay napatigil. Ang babaeng nasa kanyang harapan ay hindi na ang Celeste na sunod-sunuran at mahina. Isang aura ng kapangyarihan ang bumabalot sa kanya, isang aura na hindi kayang baliwalain. Ano na naman ang ginagawa mo rito, Celeste? Bulong ni Doña Veronica, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sinubukan niyang hilahin si Celeste palayo sa mata ng publiko, ngunit marahang inalis ni Celeste ang kanyang kamay. Wala kang kahihiyan. Dapat nasa kalsada ka na, hindi rito sa gitna ng mga disenteng tao. Doña Veronica, kalmadong tugon ni Celeste, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, sapat para marinig ng mga nakapaligid. Nandito po ako dahil may kailangan akong linawin sa inyong mga bisita. Bago pa man makasigaw ng panunumbat ang matanda, lumapit si Celeste sa isang matandang negosyante, si Mr. Salvador, na kilala sa pagiging isa sa mga pinakamalaking business partner ni Carlos. Ito rin ang taong kinausap ni Celeste sa telepono noong isang gabi. Isang pamilyar at nakakapanatag na ngiti ang sumalubong kay Mr. Salvador. Magandang gabi po, Mr. Salvador. Magalang na bati ni Celeste. Salamat po sa inyong pagdating. Nagulat ang matanda sa pagbati ni Celeste, ngunit agad din itong nakabawi at ngumiti ng buong paggalang. Magandang gabi rin, Celeste. Mukhang maganda ang iyong aura ngayong gabi. Ang maikling pag-uusap na yon ay tila isang matinding sampal kay Doña Veronica. Ang respeto na ibinigay ni Mr. Salvador kay Celeste ay higit pa sa anumang ibinigay niya sa pamilyang Alvarado sa loob ng maraming taon. Mula sa kanyang sulok, si Stella ay paulit-ulit na sumusulyap sa kanyang relo. Palihim siyang nagtatype ng mensahe sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabalisa. Bakit kaya? Nagsimula ng magsalita si Carlos sa entablado. Hawak niya ang mikropono. Ang kanyang boses ay mayabang at puno ng pagmamataas habang pinupuri ang Alvarado Group at ipinapangako ang isang mas magandang kinabukasan para sa kanilang mga mamumuhunan. Ang Alvarado Group ay kilala sa integridad, transparency, at matibay na pundasyon ng tiwala. Deklara niya, ang kanyang mga mata ay naniningning sa pekeng pagmamalaki. Ngunit sa gitna ng kanyang mahabang talumpati, biglang kumislap ang malaking LED screen sa likod niya. Isang maliit na putol sa kuryente, marahil. Sumunod ay isang malakas na pagpalpak ng sistema ng tunog ng mikropono. Isang ingay na pumunit sa hangin. Ang mga ilaw sa entablado ay kumurap-kurap. At nang muling bumalik ang lahat sa normal, ang imahe sa LED screen ay hindi na ang logo ng Alvarado Group. Nasa entablado si Carlos. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng kayabangan.
Hindi pa rin niya napapansin ang pagbabago sa likuran niya. Ang mga bisita sa ballroom ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa malaking LED screen. Nang tuluyang malinaw ang imahe, isang malaking kopya ng dokumento ng Special Power of Attorney ang lumitaw. Kasunod nito, isang detalyadong ulat mula sa handwriting expert na may malinaw na konklusyon. Pirmang peke, isang kaso ng panloloko at pagnanakaw ng lupa. Isang malakas na pagsinghap ang kumawala mula sa mga bisita. Nanlaki ang mga mata ni Carlos nang lumingon siya. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding galit at pagkabigla. Bago pa man siya makakilos, muling nagbago ang imahe sa screen. Sunod-sunod na lumabas ang mga litrato. Si Stella, nakayakap ng mahigpit sa isang mas batang lalaki. Si Marco Reyes, sa iba't ibang bar at restaurant. Kasama rin ang mga kopya ng bank statement na nagpapakita ng malalaking halaga ng pera na inililipat ni Stella mula sa account ni Carlos patungo sa account ni Marco. Sa ilalim ng mga litrato, may nakasulat na ang tunay na mukha ng pagtataksil mula sa pag-ibig naging pagnanakaw. Parang kinuryente si Carlos. Ang kanyang mga mata ay umikot, puno ng matinding galit. Hindi niya pinansin ang mga bulungan ng mga tao. Mabilis siyang bumaba mula sa entablado, nilapitan si Stella na nakaupo sa harap na bahagi ng ballroom at isang malakas na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa buong silid na nagpatahimik sa lahat ng bisita. "Magnanakaw ka! Ginagamit mo lang ako!" Sigaw ni Carlos, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot. Ngunit si Stella, kahit nasampal, ay hindi nagpatalo. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding galit at walang kahihiyan. "At ano ka naman, Carlos? Akala ko ba mayaman ka? Bakit pati allowance ko hindi mo na maibigay? Wala kang silbi. Buti pa si Marco, nabibigay niya lahat ng gusto ko. Kung wala kang pera, wala kang halaga sa akin." Nagsimula na silang magsigawan. Ang kanilang mga salita ay puno ng pagmumura at paghaharap. Ang mga maskara ng pekeng kasiyahan ay tuluyang nahulog at ang nakita ng lahat ay ang tunay na kabulukan ng Alvarado Group. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-alisan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at pagkalito. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumakad si Celeste patungo sa entablado. Kinuha niya ang mikropono mula sa mesa. Ang kanyang kamay ay matatag. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kapangyarihan. "Magandang gabi po sa inyong lahat." Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nagpapatahimik sa ingay ng pagtatalo ni na Carlos at Stella. "Ako po si Celeste Alvarado, ang babaeng pinatalsik sa kanyang sariling bahay, ang babaeng pinaghiwalay sa kanyang pamilya, at ang babaeng kinakitaan ng kanyang pamana, ang lupang iniwan ng kanyang mga magulang." Tiningnan ni Celeste ang bawat isa sa mga bisita. Ang lupang iyon ay hindi lamang isang piraso ng ari-arian. Ito ay simbolo ng aking pagkatao, ng aking mga pinagmulan. At ninakaw yon sa akin ng walang habas, gamit ang kasinungalingan at pagtataksil. Huminga siya ng malalim. "Naghain na po ako ng kaso sa korte, hindi lamang para sa aking lupain, kundi para sa hustisya, para sa lahat ng babaeng inabuso, ninakawan at pinagkaitan ng kanilang karapatan." Nang matapos siyang magsalita, marahang inilagay ni Celeste ang mikropono sa mesa. Inayos niya ang kanyang upuan, isang simpleng kilos na nagpakita ng kanyang katahimikan at karangalan. Tumingin siya kay Doña Veronica na nakaupo na ngayon sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabigla at pagbagsak. Ang matanda ay walang nagawa, kundi ang paulit-ulit na humikbi, habang ang kanyang marangyang suot ay tila naglaho na, napalitan ng isang anyo ng matinding kahihiyan. Tuluyan nang naglaho ang pekeng imperyo ng mga Alvarado. Ang mga kasosyo sa negosyo ay mabilis na nag-alisan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam.
Ang mga pader ng kanilang kaharian ay gumuho sa isang gabi, hindi dahil sa labis na ingay, kundi dahil sa isang malakas na pagbubunyag ng katotohanan. Ang gulo sa loob ng ballroom ay nagpatuloy. Nang makita ni Carlos ang lahat ng tao na naglalabasan, ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Tuluyan nang nawala ang kanyang pagpipigil sa sarili. Tulad ng isang hayop na nasukol, bumalik siya sa entablado at mabilis na kinuha ang isang matalim na kutsilyo sa prutas na nakalagay sa mesa. Sa isang mabilis na kilos, lumukso siya patungo kay Celeste. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot. Gusto mong sirain ang buhay ko, ha? Celeste, kung hindi ka makukuha ng akin, wala nang makakakuha sa'yo. Sigaw ni Carlos, ang kanyang boses ay tila sa isang halimaw. Ngunit bago pa man niya marating si Celeste, mabilis na humarang si Gabriel. Sa isang mabilis at sanay na paggalaw, hinawakan niya ang braso ni Carlos, pinilipit iyon, at inihagis ang kutsilyo sa malayo na bumagsak sa malambot na carpet. Walang marahas na pagbangga, tanging ang tunog ng pagbagsak ng bakal. Hinawakan ni Gabriel ng mahigpit si Carlos, hindi ito pinakawalan hanggang sa dumating ang seguridad ng hotel. Nang makita ni Carlos na hindi niya na kayang manalo sa lakas, bumagsak siya sa sahig, umiiyak na parang bata. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Celeste. Celeste, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Basta bumalik ka lang sa akin. Mahal na mahal kita. Ako ang asawa mo. Ililigtas kita sa kahihiyang ito. Pakiusap, Celeste. Tulungan mo ako. Tumingin si Celeste sa kanyang dating asawa. Ang mga mata nito ay puno ng luha at pagmamakaawa. Ngunit wala na siyang naramdamang awa. Ang kanyang puso ay manhid na sa lahat ng sakit na idinulot nito. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang laylayan mula sa kamay ni Carlos. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, Carlos. Kalmado niyang tugon. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang ginawa mo ay hindi lamang pananakit. Ito ay pagnanakaw ng buhay, pagnanakaw ng karangalan, pagnanakaw ng tiwala. At walang anumang pagmamakaawa ang makabubura sa lahat ng iyon. Sa sandaling iyon dumating ang mga pulis. May bitbit silang arrest warrant para kay Carlos. Nagulat si Carlos nang makita ang mga pulis. Hindi niya inakala na aabot sa ganoon ang sitwasyon. Ibinasa ng pulis ang kanyang mga karapatan. Si Carlos ay inaakusahan ng pandaraya at paggamit ng pekeng dokumento. Habang kinakaladkad palayo ng mga pulis, patuloy siyang sumisigaw, nagmumura at nagmamakaawa, ngunit wala nang nakikinig. Umiiyak naman si Doña Veronica. Nakasandal sa isang haligi, ang kanyang marangyang suot ay gusot na. Ang kanyang matinding kahihiyan ay tila bumabalot sa kanya. Isang masakit na pagtatapos sa kanyang matagal na pagmamataas. Dahan-dahang lumakad si Celeste papalabas ng ballroom, kasama si Gabriel. Ang pag-iwan sa gulo ay tila isang paglaya mula sa isang mabigat na kadena. Nang makarating sila sa labas, tumama sa kanyang balat ang malamig na simoy ng hangin. Huminga siya ng malalim. Pinupuno ang kanyang baga ng sariwang hangin. Isang hangin na matagal na niyang hindi nalalanghap. Ang pakiramdam ng kalayaan ay tila isang bagong buhay na ipinagkaloob sa kanya. Samantala, sa isang madilim na sulok ng parking lot, si Stella ay mabilis na tumatakas, dala ang isang leather bag na kinuha niya sa entablado. Sa gitna ng kaguluhan, akala niya ay nakaligtas na siya. Ngunit biglang may dalawang lalaking humarang sa kanyang dadaanan. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Mga taong galing sa mga loan shark na inutangan ni Carlos. Hindi pa tapos ang drama. Nang sumunod na umaga, ang araw ay sumisikat na muli sa San Isidro. Tumayo si Celeste sa labas ng pintuan ng kanyang bahay, nang ngayon ay malinis na at may bakas na ng bagong kulay. Sa harap ng pintuan, isang bagong karatula ang nakasabit. Gawa sa solidong kahoy at inukitan ng maayos. Nakasulat doon, Opisyal na pag-aari ni Celeste Alvarado. Ang bangko ay formal nang naglabas ng pahayag na nagpapawalang bisa sa pagkakasangla ng lupa dahil sa peking pirma.
Ang liwanag ng umaga ay yumakap sa San Isidro, tila isang bagong simula. Nakatayo si Celeste sa harap ng kanyang bahay, ang isang mainit na tasa ng kape ay nasa kanyang mga kamay. Ang karatula sa pintuan na nagsasaad ng kanyang pagmamayari sa lupain ay tila isang medalya ng karangalan. Ang bangko ay formal nang naglabas ng pahayag na ang lahat ng transaksyon sa lupa ay pinawalang bisa dahil sa pekeng pirma ni Carlos. Ang lahat ng kasinungalingan ay tuluyang nabunyag. Lumapit si Gabriel, bit-bit ang isang dyaryo. Ang kanyang mukha ay seryoso habang ibinibigay iyon kay Celeste. Basahin mo ito. Sa front page ng dyaryo, ang malaking headline ay sumisigaw. Alvarado Group, tuluyang bumagsak matapos mabunyag ang iskandalo, pandaraya at paggamit ng pekeng dokumento. Mayroon ding mga litrato ni na Carlos na nakaposas at Doña Veronica na nakaupo sa sahig ng ballroom. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kahihiyan. Ang dyaryo ay nagdetalye rin kung paano nakatakas si Stella mula sa hotel. Ngunit naharang ng mga loan shark ni Carlos sa parking lot. Si Stella ay walang kalaban-laban sapagkat ang mga pera na kanyang ninakaw ay hindi na niya nayaang makuha dahil sa pagkalugi ni Carlos. Wala siyang natira kundi ang mga utang at ang kahihiyan. Isang perpektong pagtatapos sa kanilang mga ginawa. Sa tingin mo, karapat-dapat ba sila sa ganitong uri ng tadhana? Tanong ni Celeste kay Gabriel. Ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng paghihiganti. Tanging isang malalim na pagmuni-muni. Ang bawat isa ay may pinapanagutan sa kanyang mga ginawa. Celeste, sagot ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa papalayong horisonte. Ang hustisya ay hindi palaging nagmumula sa batas. Minsan ito ay nagmumula sa mismong karma na ating nilikha. Kinuha ni Celeste ang lahat ng natitirang gamit ni Carlos sa bodega, ang lumang sapatos, ang ilang mga damit, at ang kanyang mga lumang magasin. Dinala niya ang lahat ng iyon sa likod bahay at isinilid sa isang malaking lata. Sa isang pagdampi ng posporo, sinunog niya ang lahat. Ang usok ay umakyat sa kalangitan na tila ba isang pagpapaalam sa isang madilim na nakaraan. Sa bawat pagliit ng apoy, naramdaman ni Celeste ang unti-unting paglaya mula sa mga kadena ng kanyang dating buhay. Nang matapos ang lahat, lumapit si Gabriel kay Celeste. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pag-aalala. Ngayon na tapos na ang lahat, Celeste, ano ang plano mo? Mayroon ka na bang naisip para sa iyong kinabukasan? Tumingin si Celeste sa malawak na lupain na iniwan ng kanyang mga magulang. Ang sariwang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Marami akong gustong gawin, Gabriel. Gusto kong itayo muli ang bahay na ito. Gawin itong isang lugar na puno ng pagmamahal at pag-asa. Gusto kong magtanim ng mga bulaklak, lalo na ang mga sampagita para sa aking ina. Gusto kong mamuhay ng payapa, ng walang takot, ng may dignidad. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa. Ngunit merong isang bahagi ng kanyang puso na nagtatago pa rin ng isang uri ng pagdududa. Mayroon pa bang puwang para sa pag-ibig sa kanyang buhay? Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, kaya pa ba niyang magtiwala muli? Sa sandaling iyon, isang matinis na pagtunog ng kampana ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng tarangkahan. May naghihintay. Nagtinginan sila ni Gabriel, parehong nagtataka kung sino ang darating sa ganitong oras. Puno ng pagtataka, naglakad si Celeste patungo sa tarangkahan. Ang kampana ay muling tumunog. Isang matamis na himig na hindi nagbabanta. Nang tuluyan niyang mabuksan ang pinto, tumambad sa kanyang paningin ang isang maliit na kahon. Wala siyang nakitang tao, tanging ang kahon lamang na nakalagay sa lupa. Maingat niya itong kinuha. Ito ay hindi isang simpleng kahon. Ito ay gawa sa mamahaling kahoy, may disenyong galing sa isang arkitekto. Dinala niya ang kahon sa loob at inilapag sa mesa. Binuksan niya ito at sa loob ay mayroong dalawang bagay,
Isang maliit na pakete ng buto ng bulaklak na sampagita at isang nakabalot na blueprint. Kinuha niya ang blueprint at nang buksan niya ito, isang detalyadong disenyo ng kanyang bahay ang tumambad sa kanyang paningin. Ngunit hindi ito ang lumang bahay. Ito ay isang pinabago, mas maliwanag, at mas moderno. Ngunit pinanatili pa rin ang init at kaluluwa ng lumang istruktura. Ang mga bintana ay mas malalaki upang mas makapasok ang sikat ng araw. At mayroong isang malawak na hardin na puno ng mga namumulaklak na sampagwita. Sa ibabang bahagi ng blueprint may nakasulat na isang maliit na mensahe, sulat kamay ni Gabriel, para sa ating bukas. Nang makita niya ang mga salitang iyon, naramdaman ni Celeste ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito ay hindi lamang isang plano ng bahay, ito ay isang pangako ng isang kinabukasan. Mabilis siyang nagtungo sa bakuran. Nakita niya si Gabriel na abala sa pagtatanim ng mga bagong halaman. Lumapit siya, dala ang blueprint na nakayakap sa kanyang dibdib. Nang lumingon si Gabriel at makita siya, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Gabriel," bulong ni Celeste. Ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na emosyon. "Ikaw ba ang gumawa nito?" Inabot ni Gabriel ang kanyang maruming kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Celeste. "Hindi lang ako ang gumawa niyan, Celeste. Tayo ang gagawa niyan. Tayo ang magtatayo ng ating bukas dito sa lupang ito, sa bahay na ito." Ang mga salita ni Gabriel ay tila isang balbasar na nagbukas sa kanyang puso. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagdududa ay unti-unting naglaho. Sa mga mata ni Gabriel, nakita niya ang pagmamahal na walang pasubali, ang paggalang na matagal na niyang hinahanap. Hindi ito ang nagmamadaling pag-ibig na nagbibigay sakit, kundi isang tahimik, matatag, at nagpapagaling na pagmamahal. Dahan-dahang lumapit si Celeste kay Gabriel. Wala silang sinabing anuman. Ang tanging naririnig ay ang simoy ng hangin na dumadampi sa kanilang mga balat at ang ritmo ng kanilang mga puso na nagkakasabay. Inilapat ni Celeste ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel at naramdaman niya ang matatag na pagyakap ng mga bisig nito. Ang init ng kanyang katawan ay tila bumalot sa kanya, nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan at kapanatagan. Isang matamis na halik ang dumampi sa kanyang noo, isang pangako ng walang hanggang pag-aalaga. Sa sandaling iyon, alam ni Celeste na hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang puso, na minsang nabalot ng dilim, ay muling napuno ng liwanag. Hindi niya kailangan ng mansyon o yaman. Ang kailangan niya lamang ay ang pag-ibig na tapat, ang isang tahanan na puno ng kapayapaan, at isang kapareha na handang bumuo ng isang magandang kinabukasan kasama niya. Ang kanyang tahimik na pag-ibig ay natagpuan na ang kanyang tinig. Sa gitna ng sikat ng araw at amoy ng sariwang lupa, isang matamis na tawanan ang umalingaw-ngaw sa bakuran. Ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos, ngunit ngayon, sila ay magkasama nang haharap sa bawat hamon. 2 taon na ang lumipas mula nang muling itayo ni Celeste ang kanyang buhay. Ang dating gusgusing bahay sa San Isidro ay ngayoy isa ng maaliwalas at magandang tahanan, puno ng liwanag at sariwang hangin. Sa bawat sulok, mayroong namumulaklak na mga halaman, lalo na ang mga puting sampagita na nagkakalat ng matamis nitong halimuyak. Ito ang hardin na pinangarap niya, at sa gitna nito, nakaupo siya, umiinom ng kape, habang pinagmamasdan ng kanyang hardin ang pagpapatawad. Nabalitaan ni Celeste na si Doña Veronica ay pumanaw na sa isang mahirap na kalagayan sa isang public hospital, habang si Carlos naman ay nanatili pa rin sa bilangguan, pilit na humihingi ng maagang paglaya, ngunit patuloy na tinatanggihan. Walang galit si Celeste sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa kanya. Ang pagbitaw sa bigat ng puot ay ang tanging paraan upang tuluyan siyang makalaya at maghilom. Hindi niya kinalimutan ang sakit
Ngunit hindi na ito ang humahawak sa kanyang pagkatao. Ang kapayapaan, ang tunog ng sasakyan ni Gabriel ay pumukaw sa kanyang pag-iisip. Bumaba ito mula sa kotse, bitbit ang isang bag ng sariwang tinapay at mga gulay mula sa bayan. Ang kanyang nangiti ay kasing init ng araw na sumisikat. "Kumain ka na ba, mahal ko?" Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Tumango si Celeste at tumayo. Naglakad sila patungo sa loob ng bahay. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay puno ng tawa at pagmamahalan. Ito ang kapayapaan na matagal niyang hinahanap. Hindi sa yaman, kundi sa simpleng buhay na kasama ang taong nagmamahal sa kanya ng tunay at walang pasubali. Ang aral. Tumingin si Celeste sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay pa rin ng mga bakas ng nakaraan. Ngunit ang mga ito ay puno na ng lakas at determinasyon. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Naging aral sa kanya na ang tunay na kapangyarihan ng isang babae ay hindi nakasalalay sa kung gaano siya katagal kayang magtiis sa pang-aabuso o panloloko. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahan niyang tumayo, bumitaw sa mga nakakalason na ugnayan at piliin ang kanyang sariling kaligayahan at kapayapaan. Ang kanyang pagiging tahimik ay hindi kahinaan, kundi isang tahimik na paghahanda para sa isang bagong simula. Personal na pagsusuri. Ang kwentong ito ay isang mainit na yakap sa mga kaluluwang nasaktan. Ipinapakita nito na sa kabila ng pinakamatinding pagtataksil at sakit, mayroong pag-asa para sa pagpapagaling at paghahanap ng tunay na pag-ibig. Ang kwento ni Celeste ay isang patunay na ang katarungan ay hindi palaging nagmumula sa batas, ngunit ito ay palaging matatagpuan sa huli. At sa bawat pagtatapos, mayroong laging bagong simula. Ang epilogue na ito ay nagbigay ng isang kompletong pagtatapos. Nagiiwan sa mga tagapakinig ng isang matamis at nagbibigay inspirasyong mensahe na mananatili sa kanilang mga puso.